Well, pagtutulungan namin ito ng Quezon City LGU, magde-deploy kami pero ni-require namin yung contractor to deploy marshals din para magtulong-tulong. So, more on assistance kami ng LGU pero yung talagang manpower should come from the contractor. Magde-deploy ng mga traffic enforcer ang Metropolitan Manila Development Authority at Quezon City Local Government Unit para umasiste sa inaasahang pagbigat ng trapiko sa bahagi ng EDSA North Avenue. Bunsod ito ng gagawing konstruksyon ng tower support at girder installation sa MRT Line 7. At para masiguro na magagabayan ng mga motorista sa mga itatalagang alternatibong ruta, inatasan ng MMDA ang kontraktor ng MRT 7 na maglagay ng mga kaukulang signages. Ayon kay MMDA Chairman Atty. Romando Artes, base sa inanunsyo ng kontraktor ng MRT 7, magsisimula ito sa February 1 na tatagal hanggang sa May 19, 2026. Sa paglalagay ng tower support, tig-dalawang linya ng EDSA North at southbound sa North Avenue ang ookupahin. Ang malaki ang epekto dito ay yung 2 lanes na isasara permanently for 24/7 from February 1 hanggang second week of May. Yan po yung talagang magkakaroon ng mabigat na epekto sa daloy ng traffic. Matapos namang maikabit ang suporta, tsaka naman itataas ang girder o ang istruktura na magiging daanan ng tren. Kapag sinimulan ng ikabit ang mga girder na ito doon sa itaas, magpapatupad naman ng full lane closure ang mga otoridad sa bahaging ito ng EDSA North Avenue upang masiguro ang kaligtasan ng mga motorista. Ito pong gagawin nating partial lane closure sa EDSA ay kinakailangan po unang-una para po sa safety. Napakalaki po ng mga steel girder at napakabigat ng mga steel girder po, halos 50 tons ang atin pong kailangan i-lift at i-install across EDSA at kinakailangan pong siguraduhin natin na ligtas po ang ating mga commuters, ang ating pong mga users ng EDSA. Alinsunod sa Traffic Management Plan, isasara ang northbound ng North Avenue ng February 1 to 21, February 27 to March 10 at April 29 to May 8. Ang southbound naman ng EDSA North Avenue ay sarado ng February 22 to 26, March 11 to 23 at May 9 to 18 ng kaparehong oras. Sa panahon ng mga road closure, maglalagay din ng safer lane ang mga otoridad. Dagdag pa ng MMDA Chairman, prioridad din nila na mabigyan ng daanan ang mga bus na bumabiyahe sa EDSA Carousel. From time to time, pag dumadating yung bus, ay ititigil siguro natin yung traffic doon para makalabas yung bus at makapasok ulit. The same doon sa kabilang side. So, yan po yung situation ng karsada ngayon at yung magiging epekto nga po ay 2 lanes yung permanently mako-close both direction from February to May. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.